Magandang araw. Nais kong talakayin natin sa araw pong ito ang tungkol po sa Church ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po kasing nag-aangkin na sila ang tunay na church. Ngunit ang eksklusibong karapatang pong ito ay hindi para sa isang denominasyon o mga relihiyosong institusyon. Ano nga po ba ang church ng ating Panginoong Hesukristo? Ang church po ay iglesia ay isang buhay na organismo at hindi po ito isang struktura o gusali na pinagdarausan po ng pagsamba. No, ang salitang English na church o Espanyol na iglesia ay hango po ito sa Gregong salita na ecclesia, na meron po itong pandiwang salitang ekaleo, no, tambalang salita ng ek, na ibig sabihin ay labas, at kaleo, ibig sabihin naman po ay tinawag o tumawag. No? Sila po yung mga tinawag ng Diyos na maging isang katawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. So ang church po o iglesia ay isa pong kalipunan ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na tinawag po ito ng Diyos mula po sa tiyak na kamatayan, no, doon sa impyerno. Tinawag po sila sa mga maling pananampalataya at tinawag po sila mula doon sa maling gawin ng buhay, tungo po sa buhay na walang hanggan, tungo sa tamang pananampalataya at tungo sa tamang gawin ng buhay. Sila po ang mga Kristiyanong naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo. Alam niyo po, nagsimula ang church sa araw ng Pentecost ayon po sa Gawa bilang 2. Noong ibinigay yung pangakong Espiritu Santo sa mga mananampalataya. No? 50 araw pagkatapos po ng si Jesus ay muling mabuhay ng muli, ibinigay po yung pangakong Espiritu Santo sa lahat po ng mga mananampalataya. Patuloy po itong dumarami at nadaragdagan ng mga bilang o kasapi nito hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang membership po ito ay sa pamamagitan po ng muling kapanganakan at po pagbabautismo ng Espiritu Santo sa lahat po ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo, na ibibilang po sila sa isang katawan ni Hesukristo. Ayon po ito sa Gawa bilang 3, talata 26, at unang Korinto, talata 12, bilang 13. So, ang pangako ng Diyos ay hindi makapananaig ang pintuan ng Hades sa iglesia o yung kamatayan o pagtigil ng iglesia. Ayon po ito sa Mateo bilang 16, talata 18. Mananatili po ito hanggang sa walang hanggan. Maari po nating sabihin na nahadlangan po ang pagdami nito dahil po sa napakaraming mga pag-uusig simula noong unang siglo. Ngunit hindi po ito nawala sapagkat ang iglesia po ay hindi isang istruktura kundi mga mananampalataya ni Jesus. Meron po itong dalawang kategorya. Una, yung pangkalatang iglesia o universal church. Ito po yung hindi nakikitang katawan ni Kristo sa kabuuan. No? Binubuo po ito ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano na naligtas po mula noong araw ng Pentecost hanggang sa kasalukuyan. At maaari lamang po itong magtipon bilang pangkahalatang kapulungan sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Ayon po ito sa Hebreo bilang 12, talata 23. Meron din po tinatawag na mga lokal na iglesia o local churches, mga pagtitipon na mga mananampalataya sa pangalan ni Jesus, no, maging 2 man o 3, miyembro lamang nito. Ayon po ito sa Mateo bilang 16, talata 18, no, na nagkakatipon-tipon sa iba't ibang panig po ng mundo na pinangungunahan ng pastor o mga matatanda o elders na may layunin ng pagsamba, pakikisama, pagtuturo sa katwiran at kalooban ng Diyos. Ayon po ito sa Gawa bilang 2, talata 41 hanggang 42, Gawa bilang 14, talata 23, at Pilipos bilang 1, talata 1. Sa kasalukuyan po, napakaraming mga denominasyon o sangay ang iglesia.
yung kabuuan. Ngunit ang mga nananatili lamang sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga aral, ang siyang kaisa ng puno, no? Bilang mga sanga, ayon po sa 1, bilang 15, talata 5 hanggang 6. Kaya nga po ang Panginoong Hesukristo ay sumaway at nagbibigay ng payo sa 7 iglesia na nasa Asia Minor upang sila'y magtagumpay, no? Na ang mga churches pong ito ay sumasalamin din sa kasalukuyang kalagayan, no? Ayon po ito sa pahayag bilang 2 hanggang 3.